Marami sa atin nag-iisip na basta may ipon tayo, safe na tayo. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isang tahimik na magnanakaw na dahan-dahang kumakain sa halaga ng pera araw-araw. And we may call it all inflation. So ano ba ang inflation? Simple definition, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa paglipas ng panahon. Kung dati, 100 pesos sapat na pambili ng isang meal sa Jollibee, busog ka na nun. But right now, baka kulang pa yan sa combo meal. Ibig sabihin, bumababa yung purchasing power ng pera mo. Hindi na siya kasing halaga ng dati. At dito nagsisimula yung sort of pagnanakaw na hindi natin napapansin. Itong silent thief na to, pag-usapan natin. Imaginein mo, may 100,000 pesos ka. Savings dyan sa bank account mo ngayon. How much is sa interest in the bank? Sabihin natin 0.25% per annum. Pero ang inflation rate, 5% per year? Or minsan, mas mataas pa. Ibig sabihin, kahit hindi natin ginagalaw yung pera natin, nawawalan ito ng tunay na halaga. So, in simple math, 100,000 plus 0.25%, which is the interest in the bank, is equal to 100,250 in a year. Huwag na natin ikaltas yung withholding tax. Parang tayo nahirapan mag-compute. So ngayon, dahil yung inflation is 5%, ang totoong value na lang talaga na 100,250 mo ay parang pumapatak na lang ng nasa around 95,000 pesos. Hindi mo naman ginastos, pero unti-unti pa rin kinakain ng inflation yung value ng pera mo. So ngayon, anong role ng gobyerno sa inflation? We have here what we call monetary policy through Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. So, kumbaga, ito yung pinaka-ultimate weapon natin sa inflation. Kasi technically, independent siya, pero of course, part pa rin siya ng gobyerno. Ang role ng BSP is kontrolin yung supply ng pera at interest rates. So, kapag tumataas yung inflation, yung BSP tinataasan niya yung interest rate para mabawasan yung mga pangungutang, paggastos ng tao, para mabawasan ng circulation ng pera sa ekonomiya. And through that, mababa yung inflation. So, kapag mababa naman ang inflation, ang ginagawa naman ng BSP is binababaan nila yung interest rate para ma-encourage nila yung mga negosyo at mga consumers na umutang at gumastos so magkakaroon ng circulation ng pera sa ekonomiya. So, in short, si BSP ang taga-control ng bilis ng daloy ng pera sa ekonomiya. Pero man tayong tinatawag na fiscal policy, so ito naman ay national government. Ito naman yung part ng Department of Finance and Congress. Sila yung kumbaga taga-pamahala sa gastos at koleksyon ng gobyerno. Like, yung tax natin, yung utang, tsaka yung budgeting. So, kapag sobrang laki ng gastos ng gobyerno, like for example, ang daming proyekto, tas kulang naman sa pondo. So, nagkukosto ng budget deficit. Kaya minsan, anong nangyayari? Kaya minsan, nagpiprint ng mas maraming pera or nangungutang, which is nagkukosto ng inflation. Pero guys, kung maayos sana yung fiscal management, like tamang paggamit ng buwis, pagtitipid sa mga gastusin, makakatulong to sa pagkontrol ng inflation. Kaya itong tinutukoy ko na silent thief, which is yung inflation, na hindi natin nakikita pero nararamdaman, napakalaki ng role ng gobyerno dito para makontrol to. So tayong mga consumer at mamamayan, na wala tayong control dito, kesa ma-frustrate tayo, mainis sa gobyerno, ang pinakamabuti natin gawin is i-control natin yung mga bagay na kaya natin. Tapusin na natin yung ipon lang mentality. Kasi ipon lang is hindi siya sapat. Kasi marami pa rin ng proud na maraming ipon sa bangko. Pero kung hindi mo alam kung paano palaguin yung pera mo, or at least, break even lang sa inflation, talaga malulugi ka na hindi mo namamalayan. Baka yung ipon mo na 1 million pesos, after 10 years, 5% average inflation, ang halaga niyan in real terms is nasa mga roughly around 600,000 pesos na lang. Same amount sa papel, pero kalahati na lang yung totoong tunay na value sa totoong mundo. Kaya guys, huwag kayong matakot aralin ng investment. Hindi ito para sa mga taong may pera lang, mayayaman lang, sa mga expert lang, sa mga edukado lang. Ang pag-i-invest para sa lahat. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo maging trader, kailangan mag-risk agad. What you need to know is paano mo palalaguin yung pera na meron ka, na at least mas mataas compared with the inflation rate. Pwede mong aralin ang stock market, mutual funds, ETF, real estate. Kung gusto mo medyo aggressive, trading, business. Kasi guys, sa panahon ngayon, lalo na ang kalaban natin
mga magnanakaw sa mismong bansa natin. The only weapon that we have is our awareness and skill. Ang totoong kaaway din natin dito is yung ignorance. Hindi mo kailangan maging economist para maintindihan ng inflation. Kailangan mo lang maging aware na habang natutulog ka, may puwersang bumabawas ng value sa savings mo. So, kung talagang gusto mo maging financially free, it's not about saving money. It is about making your money work for you.